Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ano ba? Ito, kagaya po nitong latest. Naglagay po sila ng floating barrier para po hindi papasukin yung mga mangingisda. Tama. Ang bihira, ano ba naman yan? Well, let's go. Yan yung hindi nila maintindihan. Talagang hindi nila maiintindihan yan dahil nga nambubuli po sila. Di ba? Mga sangkayo naman po yung kanilang gawain talaga eh. Sana mga kaibigan sa susunod na eleksyon, kung sakali man sanang tumakbo si Gibo mga kaibigan, naway iboto natin para kahit paano makaupo siya bilang senador mga kaibigan. Kasi kailangan natin siya mga kaibigan. Ewan ko ba mga sangkay, okay naman po sana yung takbo ng ekonomiya nila. Pero bakit gusto pa po nilang sakupin yung iba pang mga lugar na kung saan alam po ng buong mundo na? Wala kasi mga kaibigan, pag sinabing China kasi mga kanyan, ang gusto nila, yung record nila mga kaibigan, talagang nananakop talaga sila ng kahit hindi nila pagmamay-ari. Hindi naman po talaga. Kaya sa panahon sanang ito dapat mapaalis na sana natin ang China doon sa may West Philippine Sea. Sa kanila. Ang propaganda nila na ginagamit Yan ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry kahapon na huwag daw maghanap ng gulo ang Pilipinas kaugnay ng isyu sa Scarborough Shoal. Sinabi yan ng kalihim sa Senado, tiyempo sa pagdinig ng 229 billion pesos na proposed budget ng Department of National Defense sa 2024. Sa pagdinig, idiniin ni Teodoro na hindi pwedeng baliwalain ang ginagawa ng China. Yan na. Parinigan na po ito ng parinigan mga sangkay. Sa past administration, hindi po natin narinig ito mga sangkay. Ewan ko anong mayroon nun. Medyo peaceful ang nangyayari mga sangkay. But right now, mukhang iba po yung takbo, no? Talagang pumapalag po ang Pilipinas sa ginagawa ngayon ng China at mukhang ayaw po nila kasi pagdating po sa friendship, parang hindi naman po talaga totoong kaibigan sila. Dahil nga po kung totoo silang kaibigan, may respeto po sila sa teritoryo natin, di ba? Tama. Hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Yan, Nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. Ayan. So sila po nangunguna. Kayo nangunguna eh. Kayo pala nangunguna eh. Kayo mga Chinese yung nangunguna. Hindi tinanggal. Di ngayon, napahiya ka eh. Sila po ang maharang ng ating mga ngisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. Yung. Hindi raw pwedeng wala tayong gawing aksyon. Correct. Hindi pwedeng wala tayong gagawin dahil abusuhin tayo ng mga lokong yan. Lalo't may karapatan tayo sa Scarborough Shoal. Kapag pinabayaan ng China, baka sakupin na rin daw pati ang Benham Rice na nasa silangan ng Pilipinas. Correct. Nakikita natin, itong Kaya dapat mga kaibigan, sa panahon yun hanggat maaga maharang sana nila hanggat maaari mapaalis na sana yung mga Chinese dyan. West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari. Talagang mga sangkay, kapag hindi natin pinatatag ang ating kumbaga depensa o yung militar, mga sangkay, yung persa natin, baka sa susunod. Sa ibang part naman ng ating teritoryo, yung kanilang pagbuntungan, mga sangkay, di ba? Kaya ngayon pa lang, dyan pa lang sa West Philippine Sea, tama po yung ginagawa ng Pilipinas na palagan itong ginagawa ng China dahil hindi po talaga maganda. Naunahan tayo. Sa gitna ng usapin sa teritoryo, ipinasok ni Senador Robin Hood Padilla ang pagsusulong sa mandatory ROTC. Yan ang maganda mga sangkay. Magkaroon na po ng mandatory ROTC. Bakit? Marami sa mga Pilipino bad trip sa China. Pero ayaw mag-training, di ba, ng militar. So ngayon mga sangkay, kung gusto po talaga natin na labanan ng China o ipaglaban ng ating bansa, ano po natin, i-mandatory na natin tong ROTC, yung South Korea nga, di ba? Kahit yung mga
Dapat noon pa sana kasi yan yung ROTC mga kaibigan, kasi kung tutusin, kailangan ng Pilipinas talaga yan. Artista. Yung mga sikat na mga aktor nila, sikat na mga singer. Ano ang nangyayari? Dumadaan po sa mandatory military training. Hindi po ROTC. ROTC, wala pa, mahinang level yan. Pero yung sa South Korea, dadaan po talaga sila. Ewan ko ilang taon ba? 2 taon or... Basta mga sangkay, dadaan po sila, iiwanan muna nila yung kanilang pagiging artista o pagiging isang singer para lamang po sa mandatory military training. Ganun po katindi. Pero dito sa Pilipinas, sa mga sangkay, ROTC pa lang eh. Ayoko. Mas gusto pa mag-TikTok, di ba? Hindi pwede magkaroon ng ROTC. Dahil labag yan sa karapatang pangtao. Yan po yung sinisigaw ng iba. Di ba? Pero laban na laban sa China. Paano ka lalaban sa China kung wala kang alam sa pakikipag-digma? Diba? Pwedeng gano'n yun. Ito raw ay para Pakipag-TikTokan na lang sila. Yung pagti-TikTok nila, panlaban nila. makatulong sa paghahanda ng DND sakaling lumala ang tensyon sa pagitan natin at ng China. Yan. Sabi naman ni Teodoro, pwedeng gawing mandatory military training na lang. Ayun. Yan. Palapakan natin yan. Biglang si Robin mga kaibigan, napansin ko, parang biglang kabig siya eh. Instead na ROTC, military training Bumabawi si Robin Padilla. na po. Para po talagang totoo na. Para mapili rin nila ang pwedeng sumali sa armed force. Sa inyo na po nang gagaling, kailangan na natin maghanda. Kaya po sana maging senyalis na po ito para ang buong Senado po ay sumuporta dito sa mandatory ROTC. Ayan, palapakan natin yan. Tama yun. Sana hindi lang mandatory ROTC, kundi military training na po, kagaya ng sinabi ni Defense Secretary Teodoro. Para po talagang dikdikan na po sa South Korea ang mga sangkay. Akala mo, babakla-bakla lang yung mga tao doon. Kumaga, lalambot-lambot. Pero mga sangkay, hindi po. Pumapalag po sila. Kasi bakit mga sangkay? Andyan po yung North Korea na nag-aabang. Kaya ang kanilang ginagawa ngayon pa lang, puspusan na ang ating training. Magano na tayo. Bakit? Baka lusubin tayo ng North Korea, at least ready tayo. Dito sa ating bansa, napakalaki po ng China, tapos ang malakas lang po sa atin. Pag nagkaroon yun mga kaibigan, malamang sa malamang mga Pilipino magkakaroon ng disiplinado na mga kaibigan. Bibig di ba? Mawawala yung mga karakas ng mala Raul Manuel. Bibig lang yung ating punan, mga sangkay. Saan tayo, mga sangkay? Yung lalo na po yung mga nagrarally dyan. Mag-aral po kayo o magkaroon kayo ng military training para mapatunayan na talagang palaban kayo sa China. Diba? Tuloy natin. Mandatory military training. Yan din po talaga ang lagi kong sinasabi, yung disiplina. Kailangan natin makuha yung disiplina. Hindi lang po para sa reserve force ang ROTC, ngunit pang-fill up ng ating mga tingente sa regular force. Sa ngayon, binabalansi pa rin daw ng ating gobyerno ang pagresolba sa issue. Kailangan pa rin daw kasi itong idaan sa diplomasya. Hindi po idadaan sa persahan ng bakbakan, mga sangkay, lakas sa lakas. Idadaan pa rin sa diplomasya, pakikipag-usap pa rin po. Wala naman po talagang ibang pamamaraan, mga sangkay. Alam nga naman makipagbakbakan tayo. Wala nga tayo mga pandigma na, mga sangkay. Aminin na po natin ang totoo. Wala pa po tayo noon. Nagpapalakas pa lamang po yung ating militar. Noong panahon ni Pangulong Marcos, malakas po yung militar natin . Ano ang nangyari? Mahirap na lamang po magsalita. Bumagsak nung nakaupo na si Cory Aquino. Pero nung panahon ni Apo Lakay, mga kaibigan, talagang malakas daw talaga nun. Pero dapang-dapa po ngayon ang ating militar. Binangon lamang po yan nung panahon ni PRRD. At ngayon, ni PBBM, pinagpapatuloy mga sangkay ang pag-i-enhance sa lahat ng mga kagamitan. Pero pag sinabing digmaan laban sa China, tagilid po tayo dyan. Kaya wala pong ibang solusyon talaga. Diplomasya pa rin, pakikipag-usap. Sa kabila po ng wala sa ayos na ginagawa nitong mga Chinese. Mabuti rin naman na siyempre may takot ang tao dahil ayaw ng conflict. Baka ako rin naman, hindi naman ako walang takot. Ngunit merong mga aksyon
ang China na hindi natin pwedeng palagpasin. Correct. Kaya, ayun, mga sanggay, klaro po. Hindi po pwedeng palagpasin. Kung hindi, tutuloy-tuloy ito at sisisihin tayo ng ating mga anak at mga apo, bakit hindi tayo tumindig? Ayun, tama po yun. Palakpakan mo natin yan, mga sanggay. O, diba? Eh, kung papayagan lamang po. Ang ganda ng sinabi ni Kwan doon, mga kaibigan, ni Gibo. Kumbaga para sa hinaharap talaga. Para sa mga kaapu-apuhan natin kung sali. Ang China na ganyan ang kanilang gagawin. Aba, aabusuhin tayo ng mga yan. Mga par, diba? Agad na lumusot sa Senate Finance Committee ang budget proposal ng DND. Sa isang executive session naman, idinitalya ng komite kung magkano ang pondong idadagdag para sa AFP modernization, intelligence at confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline. So ayan, mga sanggay, ano po ang inyong opinion sa buwelta ng ating National Defense Secretary na si Teodoro Gibo? Tingin niyo ba tama po yung kanyang banat sa China na hindi po pwedeng palampasin? Para sa akin, mga kaibigan, tama yung sinabi ni Gibo, mga kaibigan. Ng kanila At biglang bumawi naman si Robin Padilla, mga kaibigan mo, para sa ROTC. ang ginawa. Just comment down. Tapos na. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.